Ayon po sa bagong datos mula kay Sentiment, ang top 10 wallets ni SHIB ay kumokontrol ng higit 62% ng kanyang total supply. Sa laki ng original supply ni SHIB na umabot ng 1 quadrillion tokens, malinaw po na napakalaking halaga ang hawak ng iilang address lamang. Ang isyong ito ay nagdadala ng tanong kung gaano po kalaki ang epekto ng concentrated holdings sa presyo ni SHIB at kung ito ba ay magdadala ng panganib or oportunidad para sa market. Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ayan, gaano nga ba kalaki ang hawak ng top 10 holders ni Shiba Inu? Ayon po sa report, ang top 10 wallets ng Shiba Inu ay hawak ang 62.3% ng kabuoang supply. Yan, katumbas ito ng halos 623 trillion SHIB tokens. Sa mga hawak na ito, kasama na ang official burn wallet at mga holdings ng malalaking centralized exchanges. Kaya sa market impact, ang ganito pong uri ng concentration ay maaring magbigay ng stability kung hawak ng exchanges ang malaking bahagi dahil ginagamit ito sa liquidity. Ngunit kung sakali na maglabas po ng malalaking benta ang ilan sa mga wallet na ito, pwede pong magkaroon ng biglaang pagbagsak ng presyo. Sino naman po ang pinakamalaking holders ngayon? Ang pinakamalaking SHIB holder ay ang burn wallet na nagsisilbing null address. Yan po yung nakikita natin dito, null address. Ibig sabihin ang mga tokens na napunta dito ay tuluyan ng wala sa sirkulasyon at hindi na po ito pwedeng gamitin or mapakinabangan. Ngunit ang pangalawang pinakamalaking holder po dito na hindi pa rin kilala ay hawak ang humigit 53.37 trillion SHIB o 5.33% ng total supply. Malaki po ang tsansa na ito ay konektado sa isang smart contract or decentralized exchange. Sa market impact, dahil hindi po malinaw ang identity ng address na ito, may kaunting uncertainty sa market. Kapag lumabas po na isa pala itong whale or malaking trader, posibleng magdulot ito ng panic kapag nagbenta siya ng malakihan. Pero kung ito po ay automated contract lamang, mas maliit po ang panganib o risk. Ngayon ay ano po ang papel ng mga malalaking exchanges dito? Kabilang po sa mga top 10 holders ang mga kilalang exchanges tulad po ni Robinhood, Binance at Crypto.com. Ayan, halimbawa hawak po ni Robinhood ang halos 39.27 trillion SHIB. Habang si Binance naman or Binance Hot Wallet 20 ay nasa 30.71 trillion at si Crypto.com ay may 29.83 trillion SHIB. Mayroon ding Binance 28 Wallet na may 19.51 trillion. Sa market impact, ang hawak ng mga exchanges ay kadalasang ginagamit para sa trading liquidity. Kaya kahit malaki ang hawak nila, hindi agad ito ibig sabihin ng peligro. Ngunit kung maraming users ang biglang magbenta sa parehong panahon, posibleng bumigat ang selling pressure sa market. Ano naman ang iba pang hindi kilalang mga addresses? Sa listahan ay may ilang hindi po kilalang holders. Halimbawa, ang address po na 0xA70 at may huling 71 FA9 na characters ay nasa ikapitong pwesto na may hawak po na 12.04 trillion SHIB or 1.2% ng supply. Meron ding isang address na nasa ika-10 na may hawak na 7.65 trillion SHIB o 0.76% ng supply. Sa market impact, ang hindi kilalang holders ay laging may kasamang tanong sa market. Kung sila ay mga DEX contracts lamang, hindi ito malaking issue. Pero kung sila po ay individual whales, may posibilidad ng biglaang pagbenta na maaari pong makaapekto sa presyo ni SHIB. Ngayon ay paano kumpara ang concentration ni Shiba Inu sa ibang mga tokens? Ayan, ayon po kay Sentiment, mas mataas po ang concentration ng top 10 holders ni Shiba Inu kumpara sa ibang Ethereum-based tokens. Halimbawa, ang top 10 holders ni Uniswap ay may 52.2% ng supply, habang ang kay Ethereum ay 51% lang. Dahil hawak po ng top 10 wallets ang 62.3% ni SHIB, malinaw na mas mataas ang risk
ng concentrated ownership. Sa market impact, ang mataas po na concentration ay pwedeng magdala ng FUD or takot sa market dahil iniisip ng iba na isang whale lang ang kailangan para mag-crash ang presyo. Ngunit tandaan po natin, malaking bahagi ng hawak na ito ay burn wallet at exchange-related wallets. Kaya mas mababa po ang tsansang mangyari ang biglaang pagbagsak dahil sa isang malaking sell-off. Ano naman po ang ibig sabihin nito para sa mga SHIB holders? Ang sitwasyon na ito ay parang double-edged sword para kay Shiba Inu. Sa isang banda, mas matatag po siya dahil nasa kamay ng mga centralized exchanges at saka burn wallets ang malaking supply. Sa kabilang banda, nagiging limitasyon ito dahil hindi po pantay ang distribution ng tokens. Kapag nanatiling ganito, mas mababa po ang chance na lumawak ang community ownership ni SHIB. Kaya sa market impact, kung mas marami pong tokens ang maililipat mula sa mga whales patungo sa mas maliliit na investors, pwedeng magdala po ito ng mas sustainable growth sa presyo. Ngunit kung manatili po ang concentration, maaaring mabagal ang paglaki ni SHIB sa long term. At ayan, bilang panghuli, sa aking opinion, ang datos na ito ay posibleng parehong positibo at negatibo para kay Shiba Inu. Positibo dahil malaking bahagi ng hawak or holdings ay nasa burn wallet at mga exchanges. Kaya hindi po ito madaling ma-manipulate ng isang tao lamang. Negatibo dahil nananatiling concentrated po ang supply at ito ay nagdadala ng panganib na kapag may malaking galaw mula sa top wallets, madaling madadala ang presyo pababa. Kung titignan po natin sa kabuuan, si Shiba Inu ay patuloy po na nakikilala bilang isa sa mga pinaka-popular na meme coins na nag-evolve na papunta sa mas seryosong project. Pero ang tunay po na hamon dito ay kung paano po niya mababawasan ang supply concentration at madadala ang ownership sa mas maraming retail investors. Kapag nagawa po niya ito, mas lalakas po ang kumpiyansa ng market at mas posibleng makita natin ang mas matatag na pagtaas ng kanyang presyo. Dahil hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.